Alam niyo po, nung nakita ko yung video kanina ni Cayetano, sabi niya, guilty siya, o guilty daw po ang lahat sa vote buying. Aba, alam ko talaga itong si Cayetano, talagang ito, namimili. Sana itong mamili. Mamaya po, meron ako ipe-play na video, nakatibayan, na sanay mamili si Cayetano at tinuturuan pa ang mga tao para mamili ng mga tao. Kuya Joffrey, kaya tutok lang po kayo. Unahin lang muna natin itong kanyang sinasabi dito. No September. Hindi yan. Ito As yan. a people, no, hindi ako nag-finger point na. As a people, we're all guilty. From vote buying, to cheating, to stealing, to lying. Diba? Sa Old Testament po, makikita nyo po. Diba? Guilty daw. Parang sinasabi niya, guilty siya. Sa vote buying, cheating. Umamin siya, Let me address myself to different Christian groups, but is applicable to lahat, di ba? Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. And pag mag-repent ka, pwede ka mag-repent para sa buong grupo, for the whole nation. Yun. Kaya dapat kayong mga maka-Duterte, mag-repent na kayo. Putya, nabubulok na nga sa kulungan yung anito nyo eh. Diba? Nabubulok na nga sa kulungan yung anito nyo. Ayaw nyo pang magbago. Diba? Dapat, kayo ang magsimula ng pagbabago. Huwag nyong suportahan ng mga kriminal. Diba? Yun ang napansin ko eh. Repentance ka, tapos ikaw nga mismo hindi ka nagre-repent. Walang mawawala po, walang masama. In fact, mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change, di ba? Dapat sa'yo magsimula. Ikaw, umaming ka na nabibili ka. Umaming ka na sa vote buying, sa cheating. Unahin nyo na yung sarili ninyo, mag-repent kayo. Bumaba kayo sa pwesto, aminin nyo na nandaya kayo, nag-vote buying kayo, kaya hindi nyo deserve ang maging senador. Pero hindi naman hanggang bunganga ka lang, di mo naman ginagawa Parang yung 10 pamilya kada 1,000 hanggang ngayon, wala pa. Nabaliktad na nga Yung 10,000 kada pamilya, naging 10 pamilya kada 1,000. Wala pa din. Nga pa din kami. Kaya yung sinabi ni Marcolecta na 2,000 para sa Meralco, pambayad ng kuryente para sa mga Pilipino, hindi ko na inaasahan yun. Kunwari lang yun. Salita lang niya yun dahil eleksyon. Parang sabi ni Digong yan, pagalingan ng sagot. Mga demonyo kayo Mag-repent ka na, puno na bulsa mo. Sabi ni Tol Ballpoint Man. Huwag gamitin ang salita ng Diyos sa alang kabuluhan, lalo ay sinungaling pa nagsasabi. Alam niyo po, ito, ilang beses ko itong sinasabi sa vlog ko. Kahit nung mga dati pa, pag nabanggit po ang salita ng Diyos, o pag sinabi po ang Panginoon Diyos, sinali ang Diyos natin, sinali si Papa God sa mga pagsasalita para i-justify na totoo ang kanila sinasabi. Katulad na sinabi ni Jinggoy, mamatay man ako, mamatay man pamilya ko, wala akong natatanggap. Yung mga ganyan, hindi po totoo yan. At ang kabaligtaran po yun, nagsisinungaling at talagang demonyo po yung nagsasalita. So I say this all in context ng self-governance. Yung pagbabago na gusto natin sa Pilipinas at sana ma-experience natin lahat po, no? Kung ano man ang age natin. But me, I'm in my 50s. I really hope yung mga teenagers ngayon, you will have the kind of government, the kind of culture, the kind of character, integrity na nakikita nyo sa Japan at Singapore. Sana po, hindi yung katulad po na nangyayari sa US at iba pong
gobyerno, lalo po dito sa Southeast Asia na may mga lugar din na whether it's discrimination or fighting or military rule. Yes, democracy is messy, but it's not supposed to ruin our lives, di ba? Hindi po pampasira dapat ang democracy, hindi po pampasira ang gobyerno, pampabuo yan. Kaya ang gobyerno po is there to promote good, prevent evil, but align the country with yung will ng Panginoon. Demonyo ka. Sinasali mo pa, Panginoon, sa mga katarantaduhan mo. O yan yun, no? We're guilty from both buying to cheating to stealing to lying. O di unahan mo na, mag-repent ka na, mag-resign ka na as a senator. Umpisahan mo ang repentance. Magaling ka magsalita, di ba? Dinadamay mo pa, Panginoon. Unahin mo ang sarili mo. Diba? Kunwari pa, ganyan-ganyan na mga, kunwari, repentance. Panginoon. Pero ang pinagtatanggol, si Kibulok, si Digong, mga numero unang kriminal dito sa Pilipinas. Diba? Paano nyo na-attempt na ipagtanggol si Digong? Tapos nababanggit nyo pa Panginoon. Si Digong wala nang Panginoon yun. Minumura nga nun Santo Papa. Minumura nga nun ng Panginoon eh. Diba? Ngayon, syempre, nabash si Kawatano. Nabash si Boy 10K. Heto, palusot niya. Hindi po ibig sabihin nun na hindi natin nahahabulin ang mga naging corrupt. Hindi po ibig sabihin nun yung ghost projects, paninikel, extortion, hindi natin hahabulin. Di ba? Kasi nga, and then, syempre minsan 1, 2 a.m. tayo vlog. So, mabilis ako magsalita. So, whether mali ang pick up or twist or minsan naman, the way I said it, kasalanan ko. So when I said everyone is guilty, ang ibig ko sabihin po doon, walang inosente. So nung sinabi kong vote buying, sabi ko, nangyayari pa rin sa ating bansa. Ito yung sinabi mo walang kagatol-gatol eh. As a people, no, hindi ako nag-finger point now, as a people, we're all guilty from vote buying, to cheating, to stealing, to lying, 'di ba? Sa Old Testament. Walang kapreno-preno yung salita mo na yun eh. Anong palusot mo na alauna, alas 2 eh? Ako nga, nagbablog ako minsan alas 5 pa ng madaling araw eh. Di naman ako nagkakamali eh. Hindi naman ako senador. Papalusot ka pa. Umaming ka na eh. Nahuli ka na sa sarili mong salita eh. Tapos papalusot ka pa. So whether 10% yan, 30%, 50% ng mga lugar sa Pilipinas ay may vote buying, wala naman pong 100%, di ba? Umaming ka na lang. Sabihin mo na lang yung totoo. Nag-vote buying ka, nag-cheating ka, namili kayo ng mga tao. Di ba? Kasi kalaban niya yung sarili niya dyan. Kalaban niya talaga. Kasi yung kanyang sinabi, kinokontra niya ngayon. Nagmalinis pa. Nagdamay pa, di ba? Kuya Joffrey, nagdamay pa eh. Pagkatapos magmalinis, magsasabi pa na mali niya. Kasi alauna, alas 2 daw siya nag-vlog. Ano ng teteng? Ibig sabihin, mahina na ulo mo pag alauna, alas 2? Yun ba gusto mo ipaintindi sa amin? Pag alauna, alas 2, mahina na, bumbunan mo. Diba, anak ng teteng na mga senador to. Kaya kayo kapag nabanggit mo Senado, parang nakakadiri. Merong boy mukbang, may boy sili, may boy dila. May senador sa umaga, senadora sa gabi.
Ito naman, Laban Bawi, Boy 10K. Yung isa naman, pinagpipilitan yung Witness Protection Program. Sus Mariosep. Alam mo, sa totoo lang, kaya hindi ko tinatapik si Villanueva. Nahihiya ako, Bulakenyo kasi ko. Parang di ko po matanggap na yung dating sinusuportahan namin sa Sibak Party List na napakagaling na batang kongresista magugumon sa korupsyon ngayon at ginagamit pa ang kanilang JIL o Jesus is Lord na simbahan para para kontrahin yung mga issue laban sa kanya. Samantalang, di ba, walang usok kung walang apoy. Yan lang ang tandaan mo, Senator Joel Villanueva. Ako, mas naniniwala ako kay Bryce Hernandez kaysa dito sa mga diskaya na to. Sabihin, kahit maliit yung town, walang 100% doon. So, what I'm saying is that, kung sasabihin ng ibang botante, kayo lang politiko may kasalanan, kung sasabihin ng mga negosyante, kayo lang politiko, meron nagbabribe sa politiko. Maaring negosyante yon. Meron pong nagsasmuggle, meron pong drug lord, meron din po nagbebenta ng kanyang boto. So, ang sinasabi ko po, if we want national renewal, we want revival, gusto natin pagbabago sa ating bansa, may acknowledgement nung bansa. Kaya natawa ko kasi yung isang nag-comment, kapatid ko pa, hindi daw siya agree. Hindi ka agree sa repentance. Repentance is saying, mali pag-iisip ko, baliktarin natin. So tingnan nyo po ang kultura, political, economic kultura ng ating bansa. Grabe po, pag mayaman, nakakalusot. Pag mahirap, hindi. Kung mayaman, naghirap, may kakainin pa rin. Mahirap, minsan walang panggamot, walang panghirap. Corruption, everywhere na lang natignan mo. Whether BIR, Customs, Congress, Senate, DPWH, pati pangdadaya sa media, So, ikaw nangunguna dyan sa pandadaya sa media. Diba? Ikaw ang isa sa mga nandadaya sa media. Mamaya papakita ko ebidensya. Yung mga pinagsasabi mo na yan, repent, umpisahan nyo. Mga Duterte dog sa Senado, umpisahan nyo, kayong siyam, mag-resign kayo. Doon kami maniniwala na ikaw ay open sa repentance. Boy 10K. Maniniwala ako doon. Mag-resign kayong siyam. Bumaba kayo sa pwesto, kayong siyam. Sigurado tapos ang issue ng korupsyon, sigurado malilinis ang gobyerno, sigurado lalabas ang lahat ng mga nanggago sa mga Pilipino. Mapaparusahan lahat. Bakit? Walang poprotekta sa kriminal. Hanggat nandiyan kayo na maprotekta sa kriminal, hanggang nandiyan kayo, siya na pumotekta sa mga salot tipunan, hindi po totoo yung sinasabi niyong repentance. Repentance lang yan, repentanil. Kunwari repentance, pero ang totoo, nag-aabang ng magbabayad. Tapos pagdating ng susunod na eleksyon, magbabayad na naman. Mamimili na naman ng mga tao. Diba? Diba? Kung magsalita siya, Kongreso, Senado, DPWH, akala mo, di ba? Pero hindi niya naman maparusahan yung sarili niya. I'm saying we're not pointing fingers in the sense that lahat po tayo kailangan mag-repent. Now, you point fingers. Yun nga, lahat tayo dapat mag-repent. Di umpisahan mo. Fingers of accusation doon sa mga gumawa ng kalokohan in specific instances na gusto mo na siya i-charge. Di ba? So, I know most of you understand. But syempre, pag pinick up ng media, lalo pag print, hindi naman na pre-print lahat. That's why nga, itong CIA 365, we don't talk politics. It's biblical principles. Regardless kung ano ang ating religion, we talk about issues that affect our daily lives. And we're talking about self-governance, di ba? Ewan ko sa'yo, linis-linisan ka.
Ano ka pa, bibo ka pa, pabanal ka pa. Maliwanag na maliwanag, di ba? Santong kabayo, banal na aso ka. Kung makapagsalita ka, baka makapagturo ka sa amin, ng mga ganyan-ganyan, dapat wag nyo ipagtanggol ang mga demonyo sa lupa. Di ba, Ate Marieta Gregorio? Siya magrepent, di ba, Ate Bergie? O, Sophia Bondok, tama yan, sir. Pabor ako dyan. Kaya alam niyo, sa totoo lang, kapag tinarantado nila ang Senado ngayon, pinalitan nila si Soto, sigurado ako sa September 21, baka sunugin ng mga Gen Z ang Senado. Sa galit. Bago kami maniwala sa iyo, Boy 10K, bigay mo muna yung 10 pamilya kada libo. Yung pangako mo ng eleksyon hanggang ngayon, mag-2028 na, wala pa din. Diba? Ngayon, nabanggit dyan ni Kawatano, ito pong patungkol sa vote buying o pamimili ng boto. O kaya, sinasabi niya, mga nababayaran daw sa media. Alam niyo po ba kung sino ang promotor ng pamimili sa media? Siya pong promotor diyan eh. Ito ebidensya kung makapagsalita ka at kung makapagmalinis ka, kung makabawi ka ng mga sinasabi mo, akala mo hindi totoo yung nabanggit mo, parang slip of the tongue lang yung nabanggit niya na guilty sa vote buying, sa cheating. Pero dito, sa mapapanood po ninyo, siya mismo ang nagtuturo kay Mocha at kay Banat Bay kung paano mamili ng media. Ito. What areas around the country ka, mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy. Sa ngayon, pati interviews binibenta nila. At pag ginenta nila yung interview, you can give your own questions. So, hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga police. What? Diba? Ayun, sa kanya mismo nang galing. Ulitin natin. Areas around the country ka, mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy. Sa ngayon, pati interviews binibenta nila. At pag ginenta nila yung interview, you can give your own questions. So, hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga police. Di ba? Si Kawatano ang pasimuno ng pamimili ng media. Pagbabayad sa mga media. Tinuturuan niya si Banat Bay sa Kasimoka, Diba? Ito, ano to? Slip of the tongue din ba to? Kunwari lang din ba to? Nagkamali lang din kasi alauna na? Diba? Paano papaliwanag ni Marcolecta? Paano papaliwanag ni Kawatano yan? Tama, di ba? 12 ballpoint tayo nga, madaling araw nagbablog eh. Pero siguro hindi tayo nagkakamali ng mga sinasabi natin. Kapag nag-vlog tayo, di ba? Ako nga dati kung mag-vlog ako hanggang madaling araw eh. Nung before election, 2022, kung mag-vlog ako, alas 3, alas 4, alas 5, kasi yun yung time na malakas ang wifi dito sa amin, malakas ang signal. Kaya ako madaling araw nagla-live. Siguro naman di ako nagkakamali na sinasabi ko dun.
Oh, Nay Monique, Mami Monique, kaya shoutout po, Mami Monique, hello po. Pero ito, hindi to slip of the tongue, hindi to pagkakamali. Tinuturuan niya si Banat Bay at si Mocha kung paano mamimili ng mga media. Yung mga media na bayaran. Na kapag i-interviewin ka, ibibigay mo muna o hihingin mo muna yung mga tanong. Para hindi impronto. Diba, Kuya Tommy? Ayan yun eh, oh. What areas around the country ka mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? How much will you spend to social media at traditional media? Diba? Gamit na gamit nila ang social media noong 2016 election. Hindi ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy. Sa ngayon, pati interviews binibenta nila. At pag ginenta nila yung interview, you can give your own questions. So hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga province. Diba? Sanay na sanay sa bayaran si si Cayetano. Maliwanag na maliwanag. Siya ang nagtuturo kay Banat Bay. Okay, ito si Banat Bay mukha pang tukmol dito eh. Hanggang ngayon naman mukha pa rin tukmol eh. Kaya hindi mo masasabi, magaling sumagot yung mga tukmol na yan. Magaling sa question and answer yan. Kasi alam nila na kayang-kaya mong bayaran ang social media at ang mga traditional media. Kaya wag na kayong magmalinis. Yung mga repentance na yan, wag na. Nagamit mo pa, Panginoon eh. Diba, Kuya Randy Gorospe? Ayan, shoutout po. Good evening. Mami Monique, hello sa'yo ha. Magandang gabi sa'yo dyan. Mocha at Banat Bay, mga naninira kay PBBM yan, dalawa na yan. Dapat kay Boy 10K sunugin sa gitna ng bukid dyan. Kala mo to si Banat Bay kung magsalita kapag nagbablog, kala mo kay galing-galing at kala mo totoo mga sinasabi. Aral na aral sa pagbabalat kayo dito kay Boy 10K. Diba? Ay, nako, wag kami. Puro kayo katarantaduhan noon. Hanggang ngayon, puro kayo kabugukan. Mabuhay po kayo. Tuloy po ang laban dyan kay Cayetano. Ngayon, eto. Senator Cayetano, paano po papaliwanag niyo po ito? Paano niyo po ito kukontrahin? Sasabihin nyo, nung panahon na sinasabi nyo to, nagjo-joke time lang kayo ni Banat Bay at ni Mocha. Kaya wala akong kabilib-bilib dyan na kay Banat Bay saka kay Mocha. Aral na aral kay Cayetano. Si Cayetano kasi, si Cayetano kung magsalita, kala mo, di ba? Pag nakakita mo, maputi, maayos ang itsura, disente, di ba? Kapag tinignan mo itsura niya, parang kay good boy, pero yung pala, putya. Nuknukan pala ng kasamaan ng pagkatao nito. Yan ang katotohanan. Na si Cayetano, yung nabanggit niya, yung sinabi niya, etong sinabi niya na to, ito. As a people, no? Hindi ako nag-finger point now. As a people, we're all guilty from vote buying to cheating, to stealing, to lying. Di ba? Umamin siya. As a people, no? Hindi ako nag-finger point now. Umamin siya na siya'y guilty sa vote buying, cheating, stealing, at lying. Tapos, sabay magpapalusot. Hindi po ibig sabihin nun na hindi natin nahahabulin ang mga naging corrupt. Hindi po ibig sabihin nun yung ghost projects, paninikel, extortion, hindi natin hahabulin. Di ba? Kasi nga, and then, syempre minsan 1, 2 a.m. tayo
vlog. So, mabilis ako magsalita. So, whether mali ang pick up or twist or minsan naman, the way I said it, kasalanan ko. So, when I said everyone is guilty, Kita nyo, palusot niya. Samantalang dito, dire-diretso salita niya. as a people, no, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty. From vote buying, to cheating, to stealing, to lying, Oh. 'di ba? Sa Di Old ba? Testament po, Hindi po makikita ibig niyo sabihin- doon, let me Dire-diretso salita mo eh. Pero eto, hindi niya malulusutan. what areas around the country ka, mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy. Sa ngayon, pati interviews binibenta nila. At pag ginenta nila yung interview, you can give your own questions. So, hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga province. Di ba? Si Kawatano nagtuturo kung paano bumili ng media at meron daw siyang tao doon. 'Di ba? So hindi ka talaga kumbaga yung pagmamalinis, repentance must be start from you. Ikaw magsimula ng repentance. Umamin ka kung kailan ka nagsimulang mandaya, mamili ng boto, magnakaw, magsinungaling sa taong bayan. So yung repentance will start from you. Umpisahan mo. Umpisahan mo yung repentance para maniwala kami. Eto, sana ma-share nyo to, no? I-upload ko po to ng bukod para mapanood din ng mga kababayan natin. Para malaman nila kung gaano kagaling, kung gaano ka-hustler etong si Kawatano sa pagbabayad sa mga tao. Ayan, tinuturuan niya si Mocha sa si Banat Bay. Aral na aral sa pagbabayad. Kaya wala akong kabilib-bilib dito kay Banat Bay saka kay Mocha dahil aral sila kay Cayetano.